pinakamahirap pag ginagamit ng guro yung scotch tape na puti. Yung pangbagahe. Talagang pahirapan mga kamama. Tapos pagka siningit pa dito, hindi mo masusual na gano'n, napakahirap. Pulutin natin para hindi na dumikit sa floor. At hindi na mag-double work. Lagyan natin ito sa ating ano. Tapos naalis ko yung tape, bababadan ko ng kaunting to. Yan, para lumambot. Palalambutin natin. Yan. Ngayon, kukod ko din uli natin ng scraper. Makikita nyo kapag mayroon pa. Bali, yung naiwang adhesive, yun yung aalisin natin ngayon. See? Yan. Yung adhesive, oh. Yan siya. Ito pa. Kahirapan po, lalo na't maraming tape. Hello mga kamama! Nandito na naman tayo. Nasa school tayo ngayon. Kasi nagdi-deep cleaning tayo. Bale, general cleaning. At nandito tayo nagsisimula sa grade 4 and 5. At marami na tayong natapos. So, ayan yung ating mga tables. Malinis na from bottom to top. From top to bottom. Sorry. Yeah. Ayan, nakita nyo, maputi na. Kaya lang sobrang hirap ng dinadanas ko, mga kamama. Grabe. Kapag ang teachers naglalagay ng ganitong klase ng tape, ay talagang ubos yung oras mo. Ang hirap alisin. Tapos dito pa siya maiimbak sa lagayan ng mga ballpen at lapis. Hindi maalis-alis. Itong guro na to, laging ganun ang tape na ginagamit. Kaya taon-taon pinahihirapan ako. Umuubos ako ng oras dito talaga. Grabing hirap. Pero okay lang. Naaalis din naman paunti-unti. Kaya yan, konti na lang. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 na lang. Ito lang naman mga table ang mahihirap linisin. Kasi ngayon, nakita nyo naman, kasi nilalagyan ito ng pangalan. Tapos, ititip niya paligid. So, ang hirap alisin, Kita nyo naman, mga kamama. Nakadikit yan. Kaya kailangan alisin natin lahat yan. Malinis. Nakita nyo ito yung nagawa na natin. Di ba? Di ba malinis na? Pero talagang oras ang bibilangin mo. Bababad pa. Tapos yan. Yung aking gloves talagang laging butas. Kaya tinanggal ko muna. So yun, nakita nyo naman kung gaano kahirap. Ang hirap kasing alisin nakadikit. Sobra. Palibasa isang season Tagal. Pero okay lang. Hello mga kamama. Yun lang kinamento ko yung mga tables ko. Sobrang hirap alisan ng dumi. Bali dito sa school ko, marami nagpipintura, magpapalit ng bubong. Kasi alam nyo yung issue ng aking school, laging tumutulo. Hirap na hirap ako. So ngayon, summer, 2 months kaming walang pasok ang mga bata. So gagawa sila kung ano man kailangan nilang i-repair. So ayan ang ating kapaligiran. Bali nandito tayo sa room ng grade 4 and 5. Pagkatapos ko itong punasan, ilalabas natin to. Yung mga kaya kong buhatin sa labas, ako na.
Pero kapag mga table na ganyan, yung mga malalaking ganyan, kailangan natin si Kapapa. So ako lang mag-isa, kaya yung mga malilinis ko lang yung kaya ko, kasi wala si Kapapa, nasa trabaho, mamaya pang hapon darating. Pagdating niya, magbubuhat kami na mabibigat. Ilalabas namin dyan sa hallway. Kasi i-empty natin tong room na to para linisin yung floor, i-scrub natin at i-wax natin ulit. So, ayan mga kamama, nangingintab na, malinis na. Ayan, ito is, ano na yan, hindi na matanggal kasi mukhang matalim yung ginuhitan kaya hindi maalis. Nakita nyo kanina ang dami-dami niyang tape, ngayon ko lang natapos. O, pwede na uling ilagay doon sa malilinis. Maraming gumagawa dito sa school ko, nag-asbestos sila. Pinagsabihan ko kasi last year nag-asbestos sila. Ang daming dikit-dikit na mga tape na hindi ko maalis-alis. Ang pangit naman pag nadikitan ng alikabok, maitim. Tapos yung floor ko nag-iba ang kulay. Kaya kinausap ko kasi Pilipino naman. Andun sila eh. Umalis na yung iba. Yan oh. Ito na mga kumailaw din. Nakarami na tayo ng room. Nandito na tayo sa music room. Nakita nyo, di ba? Yan. Nalinis na natin. Na-out na natin yung ibang mga gamit. Yung mga bibigat na lang ang hindi. Kasi kailangan ni Kapapa. Kailangan ng katulong. Pero nakaakyat na lahat yung gamit. At ito ay bali binabak yung puto tas pupunasan. Ito riser to mga kamama. Ito yung tungtungan ng mga bata. Ginagawang stage ko. Tungtungan sa graduation. Pag may mga concert. So yan. Bale, inangat natin. Kasi, basa pa yung pinunasan ko dito. Pag ginanya natin yan, yun, hindi matutuyo. Kaya inangat natin. Ikakalang natin dito. Para siya, ikakalang natin dito yung katulad niya, Para hindi siya basa. So, yun.
Ayun. Para matuyo, 'di ba? Pagtapos niyan, babalisan lang natin itong floor. At pagdating ni Kapapa mamaya, buhatin namin yung mabigat na lamesa na yun, tsaka yun. Tapos ready to scrub na to. And then wax. So mga kamama, isang kwarto na lang yung ating pupunasan. At yung magwo-walling tayo. Ito yung huling inano natin, tinapos. So yan, bali yung mat napakabigat, hindi ko kaya. At saka yung lamesa na mabigat. Yan, winalisan na natin. Ang susunod na proseso dyan ay scrub at wax na po mga kamama. So yan, hindi ko pala naalis to. Kailangan alisin yung tape na yan. Scrub natin and then iwawax. Tapos ibabalik natin yung mga kagamitan na natin. Nakita nyo, nasa labas lahat. Malinis na yan. Bali, pagkatapos nating scrub and wax ito at pagtuyo na, ibabalik na lang. Tapos, isasarado ko na yung pinto. Ito na yung last nating lilinisin. Ito yung last. Ba, mukhang ang dami ng kagamitan. Grabe. Wow. Bigat ng mat na yan ha. Pero hindi naman masyadong madumi yung kanyang mga lamesa kasi nilinis yata. Tinanggal yung mga tape sa ibabaw. Oh. So yan, pagpag ng mga wall at saka punas-punas. At tapos na tayo sa mga kwarto. At ang gagawin natin ay scrub and wax na lang din balik. Tapos sarado pinto, bakasyon na. So yun lang po mga kamama. Thank you for watching kay Kamama Pao. Don't forget to like and subscribe. God bless us all. Bye-bye!